Kaugnay naman sa pagtalakay ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay sa epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, kausapin natin ang chairperson ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee na si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Opo, sa inyo pong assessment, kumusta so far yung pagtugon ng gobyerno sa epekto ng giyera sa Middle East at sa presyo ng produktong petrolyo? Binibigyan natin ng pahalaga yung kanilang initial na mga reaction at initial na mga ginagawa. Pero ang pinaka-problema natin, Rafi, ay supply. At base sa mga pagdinig natin, pagdating sa gasolina, 54 days na lang ang natitira. Pagdating naman sa diesel, 46 days. So pagtapos yan, hindi na natin alam kung magkakaroon pa ng supply. Kaya yan ang pinaka-problema natin at sa mga pagdinig namin, hindi kami nakakakuha ng konkretong sagot at commitment kung magkakaroon tayo ng supply pagtapos ng mga araw na yun. Ramdam niyo po ba yung urgency ng mga government agency na nag-aasikaso nitong krisis na ito? Kulang. Dahil sabi nga namin, ang mga oil companies, ang sabi dapat government to government ng negotiation. Kumbaga, sumuko na sila, bumili sa commercial transaction. Pero nung tinanong namin ng government to government, dumadaan pa sa embassy, dumadaan pa sa normal channels. Hindi naman normal ang sitwasyon ngayon eh. Dapat talagang high-level negotiations ang dapat gawin. Kaya para sa akin, ako ay nakukulangan sa mga hakbang na ginagawa ng mga ahensya. So yung sapat na po ba yung umiiral na national energy emergency at dapat mang madaliin na yung implementasyon ng suspension sa excise tax sa langis at dapat na rin bang tingnan na rin yung VAT at oil deregulation law? Magandang hakbang na yan. I think itong uplift committee na binuo ng ating Pangulo ay malaking hakbang yan. Dahil ngayon magkakaroon na ng isang national contingency plan. Kasi yun na yung kulang eh, Rafi. Tinanong namin kung meron tayong contingency plan dahil obviously tumatagal na itong singgalot sa Middle East. Pero hanggang ngayon wala pang national contingency plan. Nakita rin natin na maraming mga hakbang ng gobyerno na hindi coordinated sa isa't isa. Kaya kailangan talaga itong uplift committee ay mabuo na. Sabi po ng Pangulo, sapat hanggang June 30 yung supply ng crude oil sa bansa. Reaction niyo po riyan? May dumadating, no? Nakita ko may mga dumadating na supply galing Russia na ito ay bagong supplier natin. Kaya magandang balita yan na at least humahaba na from 60 days to pag-June until 90 days. So sana tuloy-tuloy na ito para hindi tayo magkaroon ng aberya pagdating ng 90 days. Bukod po sa pamimigay ng ayuda, ano sa palagay nyo yung dapat pa maging hakbang ng pamahalaan sakaling tumagal pa itong mataas na presyo ng produktong petrolyo? Bantayan natin ang inflation, Rafi. Sa ngayon, base sa mga reports ng Department of Agriculture, hindi pa nagkakaroon ng spillover sa mga agricultural products. Pero hindi rin yan tatagal. Alam naman natin na pag tumaas ang gasolina, nakalat talaga yan sa ibang mga produkto. Kaya dapat bantayan maigi yan dahil ang mga kababayan natin, bago pa naman yung gera, maraming hirap na. Kaya kung tumaas ang presyo ng mga bilihin, magiging pangpahirap talaga. Dapat po bang pag-usapan na rin ng seryoso yung austerity measures sa pamahalaan? Hindi na pag-usapan, dapat gawin na, Rafi. Importante, ginagawa na ito ng pamahalaan. At ako naman, I give credit to the agencies. Maraming agencies. Kami sa Senado, dito, nagpa-practice na rin ng 4-day work week at work from home para mabawasan na yung pagbabiyahe ng mga empleyado. Kaya dapat gawin na yan. At meron nga kaming proposal pa na bawasan pa yung mga pondo ng iba't ibang ahensya pagdating sa mga non-essentials tulad ng traveling, training. Makakalikom tayo ng 170 billion kung nagbawas tayo ng 20%. So kumusta po yung usaping yan? Matutuloy ho ba yan at mapapalawig? Oo, yun ang aming mungkahi sa mga agencies at sa DBM. At inaantay na lang namin yung paglalabas nila ng National Budget Circular para ma-activate na ito. Okay, abangan po natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you. Si Senator Sherwin Gatchalian.